Okay, mga ka-airsoft, muli, narito tayo para pag-usapan naman natin itong ah, AW, hindi ako magkamali, AWHX2501, itong model nitong baril na ito. Actually, ito ay binlog na o engineer na nung isa sa ating mga ka-airsoft na ginawa natin na ganito din yung kanyang unit, si Allen Sinogba, na isa sa mga estudyante rin natin kasi yun. So, yun yung kauna-unahan natin na in-upgrade na AW. Anong klaseng pagka-upgrade? Senior stroke natin yon, at saka ginawa natin speed kit yung kanyang uh, blowback housing, yung buo, yung kabuuan nitong set dito sa kanyang uh, kit sa blowback housing, no? So, ginawa natin ginawa natin speed kit siya na ang available lang kasi sa market ng speed kit is ang alam ko AIP at saka yung Guns Modify, ewan ko lang kung meron pang iba, maaring meron pa, pero pagdating sa AW, sa Wii, talagang wala tayong makukuhang uh, parts na pang speed kit, no? Sabi ko nga madalas sa aking mga vlog, sa aking mga video, madaling mag short stroke ng baril. Lagyan lang natin ng buffer, maso short stroke natin. Pero ang problema, yung mispeed. Kasi nga dapat short stroke. Ngayon itong stock ng AW na 862501 na to, pag lumabas ito, yung out of the box, napakalakas ng kanyang recoil, ng kanyang putok, no? Ang ang recoil nito mararamdaman mo sa kamay. So, minarapat nating aralin din ito para nga, sabi ko nga sa ibang mga video natin, para yung medyo low budget, maramdaman naman nila, ma-feel naman nila yung paggamit ng baril pag nagko-compete sila, kahit na ang baril nila ay tinatawag natin ng mga cheaper price lang, mga mumurahing baril. Pero maramdaman nila yung ma-feel nila na, uy, ang sarap gamitin ng baril ko Parang high-end din. Napakagaan niyang kalabitin, napakagaan, napakabilis niya. Although hindi naman ako bumili ng mga mamahaling parts, no? Yun yung inaral natin para sa ating mga ka-airsoft. Marami kasi tayong mga ka-airsoft na kaya nga dito sila nagpunta ng hobby kasi mabigat talaga yung RS. Ako nga dati talagang diyan ako baliw na baliw dyan sa uh, RS practical shooting. So ngayon, bihira na lang kasi nga masyado na mataas ang mga components, sa mga materyales. Kaya yung bala, bawat labas mo dyan, kung 5,000 lang ang bitbit mo, huwag ka nang pumutok. No? So dito, mura lang. Unang-una sa baril, sa pistol, magkano lang yan. Sa real gun, napakamahal. Pag nagpaayos ka, mas mahal pa. I think hindi ako magkamali kapag ka nagpa-dress ka ng kausap ko lang nung minsan yung ating kaibigan na gunsmith, tumatakbo yan, nag-average ng 80 to 85,000. So, i-dress lang nila yung baril, no? Wala silang papalitan parts, kundi papupugiin lang ika nga. Pero pag lumabas naman yon, dahil kabisado ko na yung mga gawa nila, talaga naman, no? Matutuwa kayo talaga kasi ipipit nila yung baril. Kasama kasi doon sa bihis yun. Ipipit nila yung baril. Talagang napakaganda niya pag lumabas. No? Tulad dito mga airsoft natin, ang gaganda nito, no? Kahit bumili ka lang ng arms core na RS, pag pinagawa mo sa kanila, kung gusto mong ganitong lalabas, no?
So sa airsoft wala tayong problema, mamili ka ng maganda pero napakababa lang ng price, no? So ngayon dumako na tayo dito. Ano bang ginawa natin dito? Bakit nasabi natin nag-short stroke siya? Una, kita natin. Ayan na lang. Ayan. Nagre-release pa mismo yung nagre-release yung kanyang tawag dito, bibis na naiwan, no? Una, ayan, napakaliit na ng stroke. Kung makikita natin. Ayan. Wala pang ganong upgrade ito mga ka-airsoft, no? Kung makikita natin, sakto lang niyang inihiga yung hammer. Ayun na siya, no? Nakaigsi lang ng ano niya. Ayan. So yun nga, ang comment naman nito, ay sir, ang dali lang naman ni short stroke niyan eh. Pero ang ano naman kasi dyan magmi-speed. So sabihin ko naman sa inyo, hindi siya magmi-speed. Kasi bakit? Kasi yung kanyang part ng blowback housing is speed kit na. Wala tayong mabibili ng speed kit, ano? Pero may ginagawa lang kasi tayo dito para noon umigsi ang stroke. Kung pagkikita natin yung stroke nito, ikikita natin, ayan na lang siya. Ayan, ganyan na. Kahit anong baba natin dyan, hindi na yan bababa. No? Yan lang, sagad na yan. Hindi na yan hihilahin papunta dito. Kasi nga, kapag ka ito, hindi siya wala siyang blocker. Nalagyan kasi natin ng blocker yan, no? Kaya lang dumadaan kasi yan ng milling machine para maiayos natin. Saka may ina-adapt tayong pyesa sa loob, no? Ngayon, kung mapapansin ninyo, ito, itong buffer natin, actually, hindi ko man sana gustong ilabas ito eh. Kasi 2021 nung gawin ko kasi ito. Ang nangyayari kasi kapag nagso-short stroke tayo, ang ginagawa natin madalas, kapag ang ating guide rod is tawag dito yung single piece lang siya, no? Hindi siya two piece. Tapos magso-short stroke tayo. Ang gagawin natin ngayon, papalit tayo ngayon itong spring housing dito. Ang ipapalit natin ngayon dito yung gamit ng 4.3 na baril. No, ito kasi is 5.1. So yung 4.3, so iigsi ngayon ito, pwede nga naman natin siya malagyan ng kaargahan natin ng maraming buffer. So kung papansinin niyo ngayon ito, ang buffer niya is iisa na lang, no? Kasi ito is still ito. So ang ginawa ko dito, pakita ko na rin sa inyo kasi dali lang naman ito. Pag nakita ninyo, pwede naman gayahin, ano? Ilagyan namin kasi ito ng pin. Makikita nyo, may pin siya. Kung makikita nyo siya diyan sa video. May pin yan. Tapos, yung buffer na steel, meron siyang hulmahan. Nakalock siya doon. Yan. Kaya kapag ito, halimbawa, tanggalin natin. Tanggalin natin yung pin. Ayan. Pagkakalas ng pin, yung ating shock buffer is maigsi na lang. No? Ito na lang. So, kayang-kayang lumabas ito. Pansin ninyo, ayan, no? Makikita ninyo, kayang-kayang lumabas. Ayan. So, ngayon ito, kung ito ay ating lalagyan ng buffer, dadagdagan natin ng buffer dito yan. Ang mangyayari, hindi na natin maibababa ito. Kasi babangga na siya dito. Hindi natin mahihilang palabas. O kaya pagka tayo ay ipapasok natin, hindi natin maipapasok. So, nung aralin namin ito noon, naral ko mabuti, ito ang ginawa natin, no? Lagyan natin ng pin, pagka nandyan na siya sa loob, siyempre aangat naman yung aangat, di ba? Pero kung mapapansin niyo itong itong ginawa ko, yan. Hindi ko lang alam kung malinaw sa camera. Kung mapapansin niyo may yan, may gatla siya, mayroong lagayan yung pin. Pagka lumagay yung pin dyan, pumasok na doon sa kaloob-looban niya, ay hindi na yan, kahit anong mangyari, hindi aalis yan, no? At saka itong baril na to, nasubukan na kasi ito, ilang beses nang nagamit. Kaya ako kasi bago ko siya i-vlog o
videohan at ipamahagi sa iba, kailangan tested na muna, no? So, yun, mga ka-airsoft, kung meron kayong mga cheaper lang na baril, yung AW o WE, yung mga like T-Rex, o let's say sabihin natin yung WE na 4 point, 5 point, anong tawag to? 5.1K, yan, pinakamurang high kappa na matibay. Ako, nire-recommend ko yun, napakatibay niya, no? Although, kung gusto mo lang i-set up yun, doon ka na muna kasi talagang subok namin yun, matibay talaga. Yun yung ginagamit namin kasi pinapa-arkila kapag ka meron gusto umarkila ng mga pistol. So ito guys, ito siya, yung upper parts ng AWHX2501. Ito na-minimize na pati yung putok niya, no? Testing sana tayo pero sa mga susunod na lang, no? Assemble na muna natin. Pero kung ipapakita man natin ngayon, maaaring na lang natin kung may gas pa itong kanyang magazine. Meron pa. Tanggalan natin ng bala. Ay putok lang natin. Makita natin yung bilis. Problema lang mahirap tanggalin. Katulad ng mga TM magazine. Maluwang yung bunganga. Apakabilis alisin itong mga bibi sa loob. No? Okay. Bilang natin mga bala. Pwede kong gamitin yan. So ito siya. Wala naman ng bala, nalaglag na kanina. So, kung mapapansin ninyo yung pagka-short stroke na ito. So, ito na siya. Napakagaan niyang pumutok. Hindi na siya ganun kalakas, kaingay. Parang ano na lang siya. Malaki yung mapapansin ninyo kahit sa video yun. Yan. Okay guys, yun na lang muna. At sa mga susunod na video, pakita pa namin yung ibang mga unit na ginawa namin. Abangan nyo kahit yung kasi nakita na namin sa video nung nakaraan yung tinanggalan namin na slack na na shadow orange. So abangan ninyo yung ginawa namin kasi na testing na rin yun. Di ko lang kasi binibideo pa o pinapakita dahil sa hindi pa na-testing ng mga nakaraan. Pero so far, mga ilang competition na. Yung Glock na gamit din natin, meron tayong ginawa doon talagang totally nawalan siya ng slack. No? Kaya abangan natin yan. Ipapakita din namin sa inyo. Okay? See you guys in next video.